ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم Wassalatu wassalamu حنيفا. ala rasulihil amin. Amma ba'd. Una sa lahat kapatid, idalangin po natin sa Panginoon naway kayo ay kanyang ingatan, lahat ang inyong pamilya sa lahat ng mga masasama. Ganun din idalangin po natin sa Panginoon na kanyang pagkalooban ang maikling oras natin ngayon. At ito po ay mapabilang sa mga oras na ating mapapakinabangan dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Kapatid, ang usapan po natin ngayon ay tungkol po sa isang bagay na pinagsusumikapan ng bawat isa. Ano po yung isang bagay na pinagsusumikapan ng bawat isa? Yung maipagkaloob niya sa kaniyang sarili, ang kaniyang totoong kabutihan at totoong kapayapaan. Dahil sa lahat ng ating mga pagsusumikap, ito lang po ang ating layunin. So, kailangan po natin maunawaan. Dahil sa hindi lahat ang nagsusumikap ay tumama ang kanilang pagsusumikap. At lalo na kapag maunawaan po natin na tayo po ay kabilang sa mga lilikha ng Panginoon, na ang uring buhay na pinagkaloob sa atin ay buhay na walang hangganan. So, hindi katulad ng mga ibang linikha, kapag sila ay mabawian ng buhay, hanggang doon lang sila. Pero tayong mga tao, hindi. Ang buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hangganan. So, kung pinagsusumikapan po natin ang mga kabutihan po natin dito sa mundong ibabaw, ay lalong-lalo dapat natin pagsumikapan ang mga kabutihan po natin na madadatnan natin sa kabilang buhay. Dahil sa kahit tayo po ay mabawian ng buhay, ay isa po sa nararapat paniwalaan ay tayo po ay bubuhayin muli, tayo po ay babangon muli. Bakit? Dahil sa ipagpatuloy po natin yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So magkaiba ang buhay natin dito sa mundong ibabaw at buhay natin doon sa kabilang buhay. So kailangan po natin, kapatid, sa maikling oras natin dito sa mundong ibabaw, ang makita po natin ang katotohanan. Makita po natin yung katotohanan. Yung tinatawag na katotohanan ay hindi nasapat na tayo po ay halimbawa nakakakita ang ating dalawang mata. Hindi nasapat na nakakarinig ang ating dalawang tainga. Dahil sa tayo po ay maniniwala na ang dalawang mata po natin, ang dahilan kaya siya nakakakita dahil po sa liwanag. Kung wala ang liwanag, kahit sabihin po natin na walang karamdaman, walang diferensya ang ating mga mata, pero ito ay hindi makakakita dahil sa kailangan niya yung liwanag. Kailangan niya yung liwanag. Kapag mayroon liwanag, saka na po natin masasabi na ang ating dalawang mata ay makakakita. Kailangan po natin maunawaan na ang tao para mahanap niya o maunawaan niya
ang katotohanan, kailangan niya yung pangalawang mata. Ano po yung pangalawang mata? Hindi ang tinutukoy po natin, yung dalawang mata po natin. Ang pangalawang mata ay yung mata ng ating mga puso. Kung ang dalawang mata po natin, kailangan niya ang liwanag, ganun din ang mata ng ating mga puso, kailangan niya yung liwanag na mula sa Panginoon. Hanggat kailan hindi makakakita ang ating mga puso, hindi makikita ang ating mga puso ang katotohanan, hanggat hindi magkaroon ng liwanag na mula sa kanya, sa lumikha sa kanya. Dito po nagkakaiba ang mga tao. Ang inaakala ng karamihan na wasto ang kanilang naiisip dahil sa yung mga nakikita ng dalawang mata nila. Pero hindi nila alam na higit pa sa nakakakita ang dalawang mata natin ay kailangan din makakakita ang ating mga puso. Dahil sa kung hindi makakita ang ating mga puso, kailanman hindi natin malalaman, hindi po natin makikita ang katotohanan, hindi natin maunawaan ang katotohanan. Kaya ito po ang dahilan kung bakit may mga tao na ang pinagsusumikapan lang nila ay yung mga bagay dito sa mundong ibabaw. Na alam po natin yung mga bagay dito sa mundong ibabaw, kahit sabihin po natin na ito ay nakakapagbigay ng kabutihan, pero kakaunti lang kabutihan. Dahil sa mismo tayong nagmamay-ari sa kanila, ang ating mga yaman, mga magagandang gusali, magagandang damit, masasarap na pagkain, tayo mismo ang nagmamay-ari sa kanila, may itinakdang oras na tayo po ay mababawian ng buhay. Paniwalaan po natin yung sinabi ng Panginoon sa atin na sa kanyang sinabi, kullu nafsin dha'iqatul maut, lahat ng may buhay ay mababawian, makakaranas, madadatna ng kamatayan, makakatikim ng kamatayan. So, ibig sabihin, kahit nakuha po natin ang mundo na ito, lahat ng nilalaman ng mundo na ito, dahil sa tayo mismo ay may hangganan ng ating oras dito sa mundong ibabaw, masasabi po natin na ang mga bagay na ito ay kakaunti lang ang napapaloob sa kanila na kabutihan. Ikumpara po natin ito sa iyong mga kabutihan na ating madadatnan doon sa kabilang buhay, lalo na kapag doon po tayo makapasok sa paraiso, na ang masasabi po natin na walang katulad na kabutihan. Napakahalagang kabutihan. Bakit? Dahil sa kapag nabuhay po tayo doon sa kabilang buhay, ay ang uring buhay na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hangganan. Hindi po tayo mababawian ng buhay. Hindi po tayo magkakasakit kailanman. Hindi po tayo magkakaproblema kailanman. Hindi po tayo tatanda kailanman. Higit sa lahat, hindi po tayo mababawian ng buhay. Kaya masasabi po natin, lahat ng mga kabutihan na ating madadatnan doon sa paraiso ay sobrang napakahalaga. Sobrang napakahalaga. Kaya ang problema, hindi pa natin nakita yung mga bagay na pinaghanda, nakalaan para sa atin doon sa kabilang buhay. Dahil sa dalawang bagay lang ang nakalaan o pinaghanda para sa atin. Ito ay depende kung ano po ang klaseng gawain na ginawa ng isang tao dito sa maikling buhay, maikling oras dito sa mundong ibabaw. Kapag wasto ang kanyang mga gawain at tinanggap ng Panginoon, ang biyaya o ang igagantimpala sa kanya ay yung siya ay papasukin sa paraiso. Kapag hindi naman tumama, magiging tama ang ating mga gawain dito sa maikling oras natin, dito sa mundong ibabaw,
ang igaganti pala sa atin ng Panginoon ay ang kanyang parusa. So kahit saan man tayo makakatuloy sa dalawang lugar na ito, paraiso at saka impyerno, ang uring buhay natin doon ay walang hangganan. So ibig sabihin, napakahalaga. Kailangan po natin yung makakita ang ating mga puso. Dahil sa kapag hindi makakita ang ating mga puso, kahit sabihin po natin na walang diferensya ang dalawang mata natin, ay kailanman hindi po natin maunawaan ano po ang katotohanan, ano po ang tunay na tagumpay ng ating mga sarili. May mga tao na sila po ay binanggit ng Panginoon na kahit mayroon silang dalawang mata, pero sila itinawag ng Panginoon na sila ay mga bulag. Ano ba ang dahilan kung bakit sila tinawag ng Panginoon na sila po ay mga bulag, na wala naman diferensya ang kanilang dalawang mata? Dahil sa ang nabulag ay ang kanilang mga puso. Ang nabulag ang kanilang mga puso. So may mga bagay na dapat kahit hindi po natin makita, pero kailangan po natin mapaniwalaan. Dito mismo sa mundong ibabaw, may mga bagay na pinaniwalaan po natin na ito man ay hindi natin nakikita. Ano po yung mga bagay na pinaniwalaan natin na hindi natin nakikita, katulad ng kaluluwa? 'Di ba? Naniniwala po tayo na mayroon po tayong kaluluwa pero hindi natin nakita. Ano po ang itsura ng kaluluwa? Katulad ng hangin, pinaniwalaan po natin na mayroon hangin, pero mayroon ba sa atin na nakakita ng hangin? Wala. Pero pinaniwalaan po natin. So ganon din ang paghahanap sa katotohanan ay hindi na kailangan yung makita po natin. Hindi po kailangan na siya po ay ating makita. Katulad ng Panginoon na siya po ay hindi nagpakita dito sa mundong ibabaw, pero sa kanyang pahintulot ay tayo po ating makikita pagdating natin doon sa kabilang buhay, kapag tayo po ay kabilang sa kanyang mga alipin na kinahabagan niya doon sa kabilang buhay. Dahil sa ito po ay kabilang sa mahalagang biyaya na ipagkakaloob niya sa atin na siya po ay ating makikita doon sa kabilang buhay. Pero dito sa mundong ibabaw, hindi po natin makikita. Pero kailangan po natin paniwalaan. Kung pinaniwalaan po natin na may kaluluwa na kahit hindi natin nakikita, yan pa kaya tungkol sa Panginoon. Kahit hindi naman kailangan na makita po natin, basta sapat sa atin yung makita natin yung mga palatandaan. Ito ang tamang pamamaraan sa paghahanap ng katotohanan. Kahit hindi po natin makita yung Panginoon dito sa mundong ibabaw, pero sapat sa atin makita natin ang kanyang mga palatandaan na siya po ay tunay na Panginoon, siya po ay karapat-dapat na magiging Panginoon, siya po ay karapat-dapat sambahin. Isang katibayan lang na pwede natin ito hawakan, paniwalaan na bilang katotohanan ng Panginoon. Ano po ang isang katangian? Kapag pinag-isipan po natin ito, halimbawa, ginamit natin ang ating mga pag-iisip, malalim na pag-iisip, sa lahat ng mga nakikita po natin na mga bagay, 7 kalangitan, 7 kalupaan, mga bituin, mga araw at saka mga puno at saka yung mga bundok at saka yung mga hayop, yung hangin, yung mga iba pang linika. Kapag pinag-iisipan po natin,
ay ang mapupulot po natin na pag-uunawa ay ang lumikha sa kanila ay isa po sa nararapat niyang katangian ay wala siyang katambal. Ibig sabihin na wala siya pong kaagaw. Siya po ay nag-iisa dahil sa hindi pwede magkaroon po tayo ng dalawang Panginoon, tatlong Panginoon, o di kaya maraming Panginoon dahil sa magugulo po tayo, dahil sa sila po ay magkakaagawan ng kagustuhan. Yung isa gusto niya lumubog ang araw, yung isa naman gusto niya sumikat ang araw, yung isa gusto niyang bumunga yung mga puno, o yung isa naman ayaw niyang, ang gusto niya hindi bumunga yung mga puno, yung isa gusto niya gumawa po tayo, yung isa naman gusto niya pumangit po tayo. Ano ang magiging itsura natin? Magugulo po tayo. Ito po ay kailangan po natin maunawaan na isa po sa mahalagang katangian ng nararapat magiging Panginoon ay wala po siyang katambal. Ito ay malinaw na sinabi ng Panginoon sa banal na Quran, "Law kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata." Kung mayroon namang pangalawang Panginoon dito sa pitong palapag na kalangitan, pitong palapag na kalupaan, kung mayroon pangalawang Panginoon, ano ang magiging resulta? La fasadata. Masisira ang buhay ng lahat ng mga linika dito sa mundong ibabaw, dito sa pitong kalangitan at pitong kalupaan. So, dapat po natin ito paniwalaan. Sapat na sa atin na makita po natin yung tunay na nararapat magiging Panginoon dahil sa kanyang katangian. Sapat na sa atin ng isang katangian. Parang sapat na sa atin na tayo po ay makakapaniwala kahit po hindi natin siya makita. Basta na nagkaroon po tayo, nakita po natin yung kanyang mga tanda na siya po ay tunay na karapat-dapat magiging Panginoon, siya po ay tunay na karapat-dapat sambahin. Kaya kapag ang tao ay magiging maayos ang kanyang dalawang mata at ganun ding magiging maayos ang mata ng kanyang puso, tiyak at sigurado na siya ang taong mauunawaan niya ang kanyang totoong tagumpay at totoong kabutihan. Sino man ang hindi makakita ang mata ng kanyang puso, kahit sabihin po natin na walang diferensya ang kanyang dalawang mata, pero siya ay maituturing na bulag. Yung sinabi ng Panginoon, "Man kana fi hadhihi dunya, man kana fi hadhihi hayati dunya, man kana fi hadhihi man kana fi dunya a'ma, fa huwa fil akhirati a'ma." Ano po ang ibig sabihin sa sinabi ng Panginoon? Sino man ang magiging bulag dito sa mundong ibabaw. Ibig sabihin na sino man ang magiging bulag dito sa mundong ibabaw, fahuwa fil akhirati a'ma, ay ang igagantipala po sa kanya sa kabilang buhay ay magiging bulag. Hindi ang tinutukoy dito ay bulag ang kanyang dalawang mata, kundi ang tinutukoy sa sinabi ng Panginoon ay bulag ang kanyang puso. Hindi nakita ang kanyang puso ang katotohanan. Hindi nakita ang kanyang puso kung sino ang karapat-dapat magiging Panginoon. Hindi nakita ng kanyang puso sino po ang karapat-dapat sambahin. Hindi nakikita ng kanyang puso yung lahat ng mga pangyayari sa kabilang buhay. Mula sa pangyayari sa ating mga libingan, ito ay hindi nakikita. Dapat po natin ito makita. Mapaniwalaan po natin na tayo po ay dadaan sa mga lugar sa kabilang buhay. O ang una-una natin dadaanan sa kabilang buhay ang ating mga libingan. Kung ano man ang nagawa natin dito sa mundong ibabaw,
ay makikita po natin doon sa ating mga libingan. Halimbawa, kung wasto ang ating mga gawain dito sa mundong ibabaw, ay makikita po natin doon sa ating libingan na ang kapalit ay gagawin ng Panginoon ang ating mga libingan na siya po ay isa sa mga guardian na kasama sa mga guardian ng paraiso. So kapag naman hindi wasto ang ating mga gawain dito sa mundong ibabaw, ang kapalit naman ay gagawin ng Panginoon ang ating mga libingan na parang napakalalim na hukay na kasama sa mga hukay sa impyerno. So ito po ay dahil sa ano ang klase ng ating gawain dito sa mundong ibabaw. Kaya ito po ang nararapat ibigay na payo sa ating mga sarili para po natin malaman, maunawaan ano po ang matatawag po natin na totoong tagumpay ng ating mga sarili at tunay na kabutihan ng ating mga sarili. Ang dapat po natin mapagsumikapan, higit pa sa nakakakita ang ating mga puso, dalawang mata, dapat po makakita ang ating mga puso. So ang ating mga puso ay hanggat kailan hindi siya makakakita kung wala ang liwanag ng Panginoon. Wala ang liwanag ng Panginoon. Katulad ng dalawang mata, nakakakita ba ang ating dalawang mata kung wala ang liwanag? Hindi makakakita. Kahit sabihin po natin na walang diferensya. Ganon din ang ating mga puso. Kung walang liwanag, ang liwanag na mula sa ating Panginoon, kailanman ay hindi makakakita ang ating mga puso. So tayo po ay matuturing, matatawag na bulag kahit walang diferensya ang ating dalawang mata. So, yun ang dapat. Ilan sa magkakaroon po o makakakita po ang ating mga puso dahil sa liwanag ng Panginoon. Halimbawa, yung magkakaroon po yung paniniwala sa Panginoon. Lahat ng sinasabi ng Panginoon, dapat po natin mapaniwalaan. Kung sinabi ng Panginoon, tayo po ay bubuhayin muli sa ating mga libingan. Kung sinabi ng Panginoon, tayo po ay pinaghahandaan ng dalawang lugar sa kabilang buhay. Kung sinabi ng Panginoon, may paraiso at saka may impyerno. Kung ano man ang sinabi ng Panginoon, ito ang magiging liwanag ng ating mga puso. Kapag pinaniwalaan po natin ito, makakakita ang ating mga puso, makikita natin yung mga bagay na hindi natin nakikita. Mapapaniwalaan po natin yung mga bagay na hindi natin nakikita. So ngayon, parang malinaw sa atin na ang Panginoon ay isa po sa kanyang katangian ay wala siya pong katambal. Wala po siya katambal. Ito po ay naipaliwanag po natin. Tungkol sa pagiging wasto ng ating maikling oras dito sa mundong ibabaw, ay para po tayo makasigurado, ay ang nararapat po natin paniwalaan ano po ang naibigay ng Panginoon na payo o advice para sa atin. Dahil sa ang Panginoon, siya po ang karapat-dapat paniwalaan. Dahil sa kabilang sa katangian ng Panginoon, hindi siya magsisinungaling, hindi siya magkakamali. Wala naman matatawag na Panginoon na siya po ay nagsisinungaling. Wala naman matatawag na Panginoon siya po ay magkakamali. So, ang Panginoon, tunay ng Panginoon, siya ang higit na nakakaalam kung ano ang ikakabuti ng lahat ng kanyang mga linika at ganun din siya ang higit na nakakaalam kung ano ang makakasama sa lahat ng kanyang mga linika. So, ano man ang kanyang binitawan na salita bilang advice para sa atin na ito ang dapat natin gawin na layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw. Yun ang dapat po natin paniwalaan at isuko po natin ang ating mga sarili sa kaniyang ginawang layunin.
huwag natin sapatin sa ating mga sarili ang ating mga talino kahit sa ating pagkakaalam sa ating mga sarili na sobra nating napakahusay, sobra natin napakatalino. Pero hindi niya mahigitan ang talino ng Panginoon. Hindi niya mahigitan ang pagkakaalam ng Panginoon. So, para po tayo makasigurado at matahak po natin yung tamang daanan papunta sa tunay na kapayapaan natin po at papunta sa tunay na natin kabutihan, ay ang nararapat po sa atin ay isuko po natin ang ating mga sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Pakinggan po natin yung sinabi ng Panginoon. Sinabi po ng Panginoon, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi ko linikha ang mga engkanto, mga tao maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. Yung pagsamba sa Kanya, ito po ang layunin ng Panginoon sa Kanyang paglikha sa atin. So, nararapat po sa taong nais niya tahakin ang daanan papunta sa tunay niyang kapayapaan, ay isuko po niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa Kanyang paglikha sa atin. Yung tinatawag na pagsamba sa Panginoon ay maraming uri. May mga uring pagsamba sa Kanya. Ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga gawa. May uring mga pagsamba sa Kanya. Ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating pagsasalita. Dahil sa may mga sa klaseng pagsasalita, ito po ay kanais-nais sa Kanya. May mga sa klaseng pagsasalita, ito po ay kinalulugdan ng Panginoon. May uring pagsamba sa Kanya, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga pag-uugali. May mga uring pagsamba naman, ito ay magaganap sa pamamagitan ng mga gawain ng ating mga puso. Lahat ng mga uring pagsamba na atin nabanggit, ito pong lahat ay napapaloob po sa relihiyon ng Islam. Kaya ang taong nais niya isuko ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa Kanya, siya yung taong na isusuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. Dahil sa ang relihiyon ng Islam, lahat ng napapaloob po sa Kanya, lahat po ito kinalulugdan ng Panginoon. Lahat po ito nagugustuhan ng Panginoon. Ibig po sabihin, tayong mismo gumagawa, nagsasabuhay sa mga gawain na ito, tayo po ay malulugod sa atin ng Panginoon. Tayo po ay magugustuhan po tayo ng Panginoon, tayo po ay mamahali ng Panginoon. Kaya ngayon ang dapat po natin malaman kung ano po ang unang hakbang sa pagpasok, pagyakap sa relihiyon ng Islam. Dapat, ang nararapat po sa atin, isuko po natin ang ating mga sarili ng Islam. Ngayon, ano po ang unang hakbang para po tayo ay makapasok sa relihiyon ng Islam? Ang unang hakbang, ito po ay ang tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. At ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon ay napapaloob po dito ang tatlong bagay. Ang unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso. Walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso si Muhammad ng kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga bibig. Hindi sapat na naniwala ang ating mga puso tapos hindi natin ito bibigkasin. Maliban lang kung tayo ay hindi makakapagsalita. Pangatlong bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig, nararapat po sa atin isabuhay sa pamamagitan ng bawat bahagi ng ating katawan. Kaya tiyakin po natin na ang maikikilos ng bawat bahagi ng ating katawan ay lahat po naaayon sa anuman pinaniwalaan ng ating mga puso at binikas ng ating mga bibig. Kapag nabuo po natin isabuhay ang tatlong bagay na ito, tayo po ay matatawag na nakapasok sa relihiyon ng Islam, tayo po ay matatawag na Muslim, tayo po ang matatawag na alipin ng Panginoon, isinuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa Kanya. Tayo po ang matatawag na nagbalik loob sa
kagustuhan ng Panginoon at tayo po ay pinaghandaan ng Panginoon na sobrang napakaraming mahalagang bagay. Kabilang sa mahalagang bagay na ito, tayo po ay mapapatawad ng Panginoon sa lahat ng nagawa nating pagkakasala. Kahit noon ay napuno natin ng pagkakasala ang mundo na ito, dahil po sa tayo po ay nagbalik loob sa Kanya, lahat po ito ay Kanyang buburahin, hindi lang sa buburahin, kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. Kaya, samantalahin po natin, kapatid, kung mayroon tayong nalaman na unawaan na isang bagay na sobrang napakahalaga, ay ang nararapat po sa atin ay huwag natin palampasin, samantalahin po natin ito dahil sa hindi po tayo sigurado, hindi po tayo tiyak na tayo po ay makakaabot sa mga susunod na mga panahon. Hindi po tayo sigurado kung makakaabot pa tayo sa pangalawang araw, pangatlong araw. Nararapat po sa atin ito samantalahin. So ganito, kapatid, para po tayo makasigurado, isabuhay po natin yung unang-unang hakbang sa pagyakap sa relihiyon ng Islam, pagpasok sa relihiyon ng Islam, ang tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. So, sundin mo ako, kapatid, sa anuman bibigkasin ko. Itaas po natin ang ating kanang kamay, ang ating mga hintuturo. Ito po ay sinyalis na ang kahulugan ay ang ating Panginoon na ay nag-iisa. Walang katambal, walang kaagaw, at siya po ay nag-iisa. So, ito ang kahulugan. Okay? Taasan po natin ang ating, lakasan po natin, kapatid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa asyhadu anna Isa abduhu wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin, at ako ay sumasaksi na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa iyo, kapatid. Ikaw ang minahal ng Panginoon. Ikaw ang pinili ng Panginoon sa dami ng kanyang mga linika na ikaw ay pinagkaloob niya sa iyo ang napakahalagang bagay na ito. Ito po ay nangangahulugan dahil sa ikaw ay mahal ng Panginoon. Hindi naman ipagkakaloob ng Panginoon ang napakahalagang bagay na ito sa kanyang alipin na kinapupuutan niya, kinagagalitan niya. Kapag ipinagkaloob ng Panginoon ang napakahalagang bagay na ito sa kanyang isang alipin, ito po ay nangangahulugan dahil siya ay mahal ng Panginoon. Kaya congrats sa iyo, kapatid. Congrats sa iyo, kapatid. Salamat, Ustad. Salamat sa turo mo sa akin ngayong gabi. Marami akong natutunan sa iyo, Ustad. Okay, welcome po, kapatid. Ingatan po kayo ng Panginoon, at sa lahat ng mga masasama, welcome po. Congrats sa iyo, kapatid. Salamat.